Sino nga ba si Morgan Faust? Ang nag-iisang paladin na kasing lakas ng First Wizard King. Ang Magic Knight na naging tapat sa kanyang tungkulin at isang mabuting kapatid, subalit ito pala ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano ang naging role ni Morgan sa pagbabago ng buhay ni Nak? At gaano nga ba kamahal ni Morgan si Nak to the point na isinakripisyo niya ang kanyang buhay para kay Nak? Ngayon ay ating pag-uusapan ang nag-iisang kapatid ni Vice Captain Nak na si Morgan Faust, na hindi mo akalaing ang isa sa pinakamabait at mabuting kaibigan ni Captain Yami ay naging isa sa mga paladin ni Lucius Socrates. Since napag-alaman ko na marami ang hindi pa nakakilala sa kambal ni Vice Captain Nak, ay ating pag-uusapan kung paano namatay si Morgan Faust. Nagsimula ang istoryang ito sa House of Faust, isang kilalang pamilya sa Clover Kingdom na may kambal na anak. Ang batang kapatid na kambal ay nag-iimahe sa isang mabait na anak na may mabuting kalooban na minamahal ng lahat ng tao. Pumasok siya sa Magic Knight upang maglingkod sa Clover Kingdom para magligtas at ito ang napili niyang landas. Habang ang matandang kapatid na kambal ay may masamang pag-uugali at kinamumuhian siya sa lahat ng mga tao dahil ginagamit niya ang kanyang magic sa hindi makatwirang pamamaraan at sa sariling kapakanan. Nag-usap ang dalawang kambal at tinanong niya ang kanyang kapatid kung bakit hindi ito sumali sa Magic Knight dahil napaka-useful ng kanyang magic upang makatulong sa ibang tao. Sagot naman ng kanyang kapatid na hindi daw niya nilalaan ang kanyang oras sa mga bagay na hindi nagpapasaya sa kanya at binanggit ang pangalang Morgan. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka-DTF printing yan mga lods, kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Biglang dumating si Yami Sukihiro upang tawagin si Morgan sa kanilang misyon. Pabiro namang sinabi ni Nak na nandito na naman ang isa pang weirdo na hindi niya akalaing sasali pala ito sa Magic Knight sa sobrang daming ginawang kabulastugan sa buhay. At yung robe daw na suot-suot ni Yami ay hindi daw bagay sa kanya. Pabiro namang sinagot ni Yami na hindi niya akalaing nandiyan pala sa tabi si Nak at nakakahiya daw na nakilala niya ang taong ito dahil hindi daw ito nagbabago. Mukha pa rin itong bad boy tingnan. Tugon naman ni Nak na hindi daw sila magkalayo ng pag-uugali ni Yami. At saka, bulag ba daw itong si Morgan, bakit siya palaging sumasama kay Yami? Wala naman daw itong ginagawang mabuti sa buhay. Sagot naman ni Yami na huwag daw masyadong pasaway itong si Nak na baka aabot sa puntong ito ay makukulong. Sagot naman ni Nak na baka ikaw ang makukulong tanga. At kung naguguluhan kayo mga lods, ang lalaking puti ang buhok ay si Nak at yung itim ang buhok ay si Morgan. Ang kanilang pangalan ay galing sa salitang German na ang ibig sabihin ng Morgan ay morning at yung Nak naman ay night. Sumisimbolo ito sa kanilang magic attribute na light magic at shadow magic. Noong bata pa si Nak at Morgan ay nakita na talaga ng mga tao kung sino ang mabuting bata at masamang bata. Si Morgan ay lumaking matulungin sa kapwa at minamahal ng lahat ng tao at palagi itong tumutulong sa kapwa kahit buhay niya ang nagiging kapalit. Si Nak ay hindi gumagawa ng mga bagay na hindi nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at wala siyang ibang ginawa kundi ang mga masamang gawain lamang. Napaka-identical ng mukha ni Morgan at Nak. Despite of being identical ay mayroon silang baliktad na pag-uugali. However, hindi naman nagbabago ang feelings ni Nak para kay Morgan bilang isang tunay na kapatid. Nang nakuha ni Nak ang kanyang grimoire ay narinig niya ang balitang mayroong isang foreigner na may kakaibang magic at dahil sa curiosity ay pinuntahan niya kaagad upang makita ang taong ito. Nang nakita niya ang foreigner ng kanilang bansa ay hindi niya inakalang napaka-wild pala ng taong ito dahil gusto agad makipagsapakan sa kanya. Naisip ni Nak na mukhang magkasundo sila sa lahat ng bagay. Ito ay dahil may paghahaling tulad ang kanilang magic attributes. At dito na nagsimula ang trouble duo ng Clover Kingdom na palaging hinuhuli ng mga Magic Knight dahil sa mga kabulastugang ginagawa ng dalawa. Nagkasundo si Nak at Yami sa maraming bagay, lalo na sa mga gawaing panggugulo. Subalit isang werdong pagkakataon nang magkasabay sumali ng Magic Knight ang kanyang kapatid na si Morgan at si Yami sa iisang squad.
Hindi inakala ni Nak na ang katulad ni Yami ay sumali sa isang Magic Knight squad. However, ang kanyang kapatid ay sanay na makipagsalamuha sa ibang tao, kaya ginawa ni Morgan ang lahat upang ma-feel at home si Yami. Palaging sinasabi ni Morgan na marami daw silang paghahalintulad si Yami at Nak. Subalit may ibang rason kung bakit ayaw niyang sumali sa Magic Knight. At sa palagay ko mga lods, ito yung pag-join ni Yami ng Magic Knight since akala niya na mananatili si Yami as a bad boy man katulad niya. At sa tuwing sinasabi ni Morgan na sumali siya ng Magic Knight ay palagi siyang nasasaktan. Noong naging 18 years old si Nak ay ipinatawag siya sa kanyang mga magulang. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na late na daw upang pangaralan siya. Since wala namang kwenta yung buhay niya, ay kalimutan na lamang siya as a older son. Kaya ipamana na lamang sa kanyang batang kapatid ang pamilyang Faust. Sinabi ng mga magulang ni Nak na walang ibang pwedeng magmamana sa pamilyang Faust kundi si Nak lamang. Kaya gulat na gulat dito si Nak at napatanong sa kanyang sarili kung bakit siya pa rin ang napili ng kanyang mga magulang. Dinala si Nak ng kanyang mga magulang sa isang napaka-familiar na lugar. At kung hindi nyo ito naaalala mga lods, ito yung lugar kung saan dinala ni Nak si Asta upang makipag-binding contract kay Libby. Sinabi ng ama ni Nak, as a Faust family, sila ay naging deboto sa pag-aaral ng mga demonyo sa ilang henerasyon na nagdaan. Bilang anak nila na may taglay na shadow magic, si Nak ang magiging tagapagmana ng Faust family. Makikita sa mukha ni Nak ang hindi may paliwanag na nararamdaman nang nalaman niyang all this time sa kanilang pamilya si Morgan ang black sheep at siya ang nararapat na mag-inherit sa pamilyang Faust. Baka sa mukha ni Nak ang hindi maipaliwanag na tentasyon at nararamdaman na kabog sa kanyang dibdib na napakasarap na excitement sa buong buhay niya at dito nagsimula ang kanyang masamang hangarin na may kasamang saya. Napaisip si Nak na nakita na niya ang purpose ng kanyang buhay na ipinanganak siya upang pag-aralan ang lahat ng mga devils. Habang sina Yami at Morgan ay nagiging kilala sa buong Clover Kingdom as a dynamic duo of light and dark magic. Pinuri si Nak ng kanyang ama dahil nagawa nitong maikontract ang 4 na devils na hindi man lang nahihirapan. Binigay ng ama ni Nak ang isang relic upang i-contract ang isang supreme devil na si Lucifugus, ang isa sa mga supreme devil na sumusuporta sa 3 supreme devil na nagtataglay ng gravity, time and space na currently namumuno sa underworld. Nang narinig ni Nak ang supreme devil ay mas lalong nagkaka-interes na i-contract ang demonyong ito. Ang hindi nila alam, si Morgan ay nagkukunyaring isa sa mga tauhan ng kanyang ama at bigla itong nagpakita upang pigilan si Nak sa kanyang mga binabalak. Sinabi ni Morgan bilang isang Magic Knight ng Clover Kingdom ay hindi niya kayang makita ang kanyang mga magulang na gumagawa ng ipinagbabawal na magic at higit sa lahat ay napakapanganib ng ginagawa ngayon ni Nak. Itinapon ni Nak ang kanyang sigarilyo at sinabing ang panganib daw ang pinakagusto niyang gawin. At sinabi pa niya na napakasarap pakinggan ang pangalang Supreme Devil. Dagdag pa ni Nak na ang buhay ay dapat ganito kabilis. Siya at si Morgan ay magkaiba, kaya simula ngayon ay lalampasan niya ang kanyang limitasyon. Habang isinuot na ni Nak ang relic upang isummon ang Supreme Devil na si Lucifugus. Pagkatapos unti-unting lumalabas ang Supreme Devil na may di matatawarang kapangyarihan dahil nasuppress nito ang ritual na dapat sana magkokontrol sa kanya at makikita sa mukha ni Nak ang sobrang pagkatakot kung ano ang susunod na mangyayari dahil inatake ng Supreme Devil ang kanyang pamilya at mga tao sa paligid na parang nasusunog ito dahil unti-unting nawawala ang katawan at damit na lamang ang naiwan. Nanginginig ang buong katawan ni Nak at hindi siya makagalaw sa sobrang takot. Habang nakatingin si Nak kay Lucifugus ay kanyang sinabi na ito yung mga bagay na hindi na lang sana nila ginulo. Pagkatapos ay biglang hinawakan ni Morgan ang relic na naglilink sa kanilang dalawa kay Lucifugus upang wasakin ito, subalit ang pakikialam sa ritual ay mayroon itong panganib na kapalit. Nagtagumpay si Morgan na wasakin ng relic at makikitang ang kanyang kamay ay parang natusta dahil sa magic ng Supreme Devil. Pagkatapos sinabi ni Morgan na matagal na niyang alam na gumagawa ng forbidden magic ang kanyang pamilya, subalit hindi niya ito inireport sa mga Magic Knight kaya siguro ito ang kanyang nakuha, na makikitang nakangiti pa rin si Morgan habang sumusuka ng dugo.
Dagdag pa ni Morgan na isa lang daw ang kanyang pangarap, ang tumayo sa tabi ni Nak habang pinoprotektahan ng Clover Kingdom bilang isang Magic Knight na nagbibigay shadow sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang liwanag. Since hindi nga nagkakaroon ng shadow kung walang liwanag. Pagkatapos ay dito na nagtatapos ang buhay ni Morgan at kahit anong tawag ni Nak sa kanyang pangalan ay hindi na nagre-response si Morgan. Lubos ang pagsisisi ni Nak sa kanyang sarili. To the point na nagmamakaawa si Nak sa Panginoon upang ibalik lamang ang buhay ni Morgan dahil wala namang ginawang masama ang kanyang kapatid at siya lang ang may kasalanan ng lahat. At kahit hindi sinabi dito ang magic ni Lucifugus ay makikitang maihahalin tulad talaga ang kanyang magic sa dark magic ni Captain Yami. Lalo na kung paano umaapaw sa katawan ni Lucifugus ang kanyang magic. Since alam na natin sa latest chapter ang magic na ibinigay ni Lucius kay Morgan as a paladin. Pagkatapos habang nagluluksa si Nak sa puntod ni Morgan ay biglang dumating si Yami at sinabing darating ang araw magkakaroon siya ng sariling brigade at siya ang magiging captain at kapag mangyari yan, si Nak naman ang gagawin niyang vice captain upang sabay na sila muling tumatawa. Sinabi ni Nak sa kanyang sarili na kahit ano ang kanyang gagawin upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan ay hindi pa rin niya mapapatawad ang kanyang sarili at hindi niya magawang magpakita dahil hindi niya mapalitan ang kabaitan ni Morgan. At ito yung dahilan kung bakit pinili ni Nak na maging espiya sa Speed Kingdom dahil nandoon ang pintuan ng Underworld papunta sa mundo ng mga tao. At ang dahilan kung bakit ayaw makita ni Nak si Yami ito ay dahil naaalala niya ang kanyang old Nak na isang masamang kapatid. Kaya dito lang nagtatapos ang ating kwento mga Lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-follow sa ating Facebook page. At yun lang mga Lods, salamat!